Isa ka ba sa natatakot dun sa nag-viral lock sex video? Totoo ito. Pwedeng mangyari, pero hindi naman ganun dapat tayong matakot. Doc Nan, Holistic Medicine, Health Coach, Doctor. Ano nga ba yung katotohanan? Bakit nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari? At ano yung dapat mong gawin pag napunta ka sa ganitong sitwasyon? Viral na viral ngayon yung video na nag-lock. Pero bago mo katakutan, dapat lubusan mo itong naiintindihan. Para hindi ka takot na takot at hindi mo to iniisip pagdating dun sa pinakamagandang moment sa buhay mo. Maraming nagre-react tungkol dito, especially mga medical doctors. Pero pakinggan nyo yung reaction ng isang holistic doctor na katulad ni Doc Nan. Ang mga napapanood kong reaction ay ang dahilan, sinasabi nilang behavior ito ng katawan natin kapag ayaw natin. Ibig sabihin, yung contraction, yung pagsasara ng ari ng babae, yung wall ng vaginal, nangyayari ito pag ayaw daw ng isang babae o hindi gusto na may pumapasok sa ari niya. Ito yung isang nakakatawang reaction, no? Kasi bakit pa may mga nare-rape na babae kung totoo ito? 'Di ba? Sino bang gusto ma-rape? O yung mga explanation nila na nag-contract ito dahil daw may trauma, ayaw daw nung babae, nang gano'n, no, bumabalik yung mga previous na nangyari sa kanya, kaya nagsasara. Paano natin ito papaliwanag sa mga rape victims o yung mga pinipersang babae na ayaw makipagtalik? Bakit hindi nagsasara? Kailangan natin maintindihan, no, na yung erection ng lalaki, tumitigas talaga yan, at kung talagang merong magpersa dyan, pwede ngang malak. Pero ito yung dapat nating i-consider. Kailangan yung mental natin is ang taas ng sexual drive natin. Pag ganito, kahit napakatigas ng ari ng isang lalaki, kapag lubricated po si babae, dudulas po ito, ilalabas ito. So meaning, isang dahilan, hindi po lubricated yung babae. Isang dahilan bakit nagsasara yung ari or yung wall, yung vaginal wall, yung co-contract is pwedeng may dahilan ito sa mental activities or hindi na tama or hindi na malusog yung physical na pangangatawan ng isang babae. Meaning, bumapasok na ito sa nagko-contract na siya ng kusa kahit hindi niya kagustuhan. Meaning, katulad ng mga autoimmune disease na nangyayari sa katawan natin. Yung katawan na mismo yung kinakalaban ng sarili niyang sundalo. Nangyayari po ito kapag hindi na po tama again yung lifestyle kapag hindi na natin nagagawa yung para sa katawan natin, hindi na naibibigay yung sapat na kailangan ng katawan na katulad ng nutrition. Ayan na po, nagloloko na yung katawan natin, may mga bisyo pa tayo. So yung mga nangyayari na to, mga nalalak, hindi natin alam paano sila namumuhay. Paano yung kanilang lifestyle, healthy ba o hindi. So pwede natin ito ihentulad sa autoimmune disease. Nagmamalfunction na po yung mga katawan natin sa mga kadahilanan, hindi na natin na ibibigay yung tama para sa ating katawan. Hindi na nagre-relax ng kusa or nagko-contract na ng kusa kahit ayaw natin o hindi natin kagustuhan. So ito po yung pinakamalapit na kadahilanan. Huwag na natin daanin sa kung ano-ano pang medical term. Dapat sa pinaka-best na naintindihan natin. Kung tama po yung lifestyle natin, lubricated tayo, hindi tayo stress, ang ganda po ng ating sexual life. So meaning, wala po tayong ikakatakot. Kapag tama yung ating way of living, yung ating lifestyle. Ngayon, napunta ka na sa ganitong sitwasyon. Nalak ka. Siyempre, nakakahiya, di ba? Hindi mo pababayaan dumating sa punto na pagkaguluhan kayo ng mga tao. Itong video na napanood natin, sabihin na natin ito ay scripted pa. Pero pwede itong mangyari talaga. Nandun ka na sa ganitong sitwasyon. Nalak ka na. Ano yung pinaka dapat mong gawin? Isa lang po yung sikreto. Kailangan ma-relax tayo
ng husto at huwag magpanik. At ang pinaka-best na dapat natin gagawin ay ang control pose. Meron po nito akong explanation sa aking mga videos, nandito rin po sa aking channel. Ano po yung control pose? Ito yung magdi-deep breath tayo. Inhale, gamit natin ang ilong, and then exhale, itodo natin yung exhale. Ubusin yung hangin. Pag naubos na, i-hold mo hanggang kaya mo. Kung kaya mong paabutin ng more than half minute or 1 minute, mas maganda. Magdi-deliver yung katawan natin ng nitric oxide. Gaganda yung blood flow natin, magre-relax tayo. Yung muscle ng babae, yung wall ng kanyang vaginal, magre-relax yan. Yung penis ng lalaki, magre-relax yan. Magre-release po yan ng kusa. Tandaan, huwag pong magpanik. Kasi, ang brain ang center ng activities ng buong katawan natin. Siya yung nagdidikta sa ating penis, sa ating vaginal, kung ano yung dapat gawin na tama. Kapag stress ka, hindi po yan ma-execute ng tama. So better mag-relax po tayo. Pagdating sa ganyang sitwasyon, magkukusa po yan, magre-release. Kung ayaw yung pagkaguluhan kayo ng tao, dapat educated ka. Hanggang sa susunod, sana nakatulong, Doc Nan.